Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. So ito nga, no, talagang sumabog na ng sumabog. Ito pong interview ni Tunying Taberna dito kay Lisa Araneta Marcos, di ba? Sa First Lady, no? London Bridge is falling down, my First Lady. Sabi nga nung kanta ng mga bata, ano? O ngayon, madami pong mga pasabog si Lisa Araneta Marcos dito. Actually, na-discuss na natin. Pero ngayon, ay mga kabunyog, mga kababayan, ay iaano natin. Kukomentuhan po natin yung actual po na tawag dito, na interview po ni Lisa Araneta. Again, wala naman tayong kinakampiyan, mapa Marcos man, mapa Duterte. Ang sa atin lang ay analysis. Paano ba ang taong bayan dito? Anong epekto nito? Ha? Talaga bang dudurugin na si ang mga Duterte at sisipain na ba? Ito pa ay hudyat. Ito po ba ay hudyat na sisipain na sa Malacanang si Sara Duterte Inday Takaw? Kasi alalahanin natin, mabigat po ang mga sinabi dito ni Lisa Araneta. In fact, sabi niya rito, bad shot na sa akin yan. Di ba? Si Sara Duterte. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ipi-play na po natin ng direkta yung interview, yung clippings ng interview ni Anthony Taberna dito kay Lisa Marcos Araneta. Pakinggan po natin at tayo magko-comment. Sama-sama tayo. 80 mobile vans. That's gonna be end of June. Kumusta kayo ni VP Sara? Talaga. How are we? Yes, ako. I was always kind to her. I'm really nice naman eh. Pero when Bong had that Bagong Lipunan rally, she came and my husband, that was supposed to be December eh. Parang to start the new year, o bagong Pilipinas, parang huwag na tayo mag-away, mabait tayo, let's help the people, blah, 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 blah. Eh, na-postpone, ganyan. So I think it was in Feb or March, right? So she went there at 3, and then she went to Davao. And then when she went to Davao, Duterte said, oh, bangag, di ba? Imagine a former president calling, bangag. So imagine sabi ni Lisa Araneta dito, imagine a former president calling a president bangag, bangag, bangag. Oo nga naman, may punto. Ito nga naman si Duterte, napakagarapal. Yan ang sinasabi ni Lisa Araneta. No? Kung bangag, yun nga yung tanong natin dito. Hindi sa kinakampihan natin mga Marcos. Simple lang ang tanong dito kay Kanor Duterte, na baliw. Kung bangag pala yan si Bongbong Marcos, granting, at sabi nga ni Duterte, meron siyang ebidensya, yung report ng PIDEA, nung mayor pa siya, yun daw listahan ng PIDEA, nandun daw si Bongbong Marcos. Bakit hindi mo pinahuli nung ikaw lang presidente? Alam mo palang adik. Ganun lang naman kasimple yan, mga kabunyog, mga kababayan eh. Di ba? Bakit hindi pinahuli ni Duterte? Kaya yun ang sinasabi ni Lisa dyan. Ba't ikaw, dati kang presidente, yung kasalukuyang presidente, sasabihan mo ng bangag-bangag. Alam niyo yung mga presidente, may tinatawag yun na dignified silence. Usually, yung dating presidente, hindi dapat nagko-comment sa bagong presidente. Parang kortesiya yan eh. Di ba? Sa totoo lang. Kaya nga kahit nung panahon ni Pinoy, most of the time, tahimik si Pinoy sa administrasyon ni Duterte. Di ba? Yung po yung sinasabi ni Lisa Araneta Marcos. I mean, wow, you had 6 years. Why would you call bangag, di ba? So, and then the camera panned on her, tumatawa. So, yun nga, kita mo na, Inday Takaw ang liwanag nung birada sa'yo ni Lisa Araneta Marcos. Nagpunta ka pa sa rally ng kanyang asawa, yung Bagoong Pilipinas. Sorry sa mga Marcos loyalist yung Bagong Pilipinas, Bagoong Pilipinas, nagpunta ka doon, Inday Sara Duterte Takaw. Alas 3 nagpunta ka doon. Nagsalita pa nga yan doon sa entablado Nandun sila Bongbong Marcos Yung Bagong Pilipinas rally na yan sa Luneta. Ngayon,
Pagkatapos doon, sabi mo, suportado mo ang administrasyon ni Marcos, yung bagong Pilipinas. Pagdating sa Davao, pumunta siya dun sa rally ng kanyang tatay, si Canor. Doon na nga tinawag na bangag si Bongbong Marcos. At nung habang dinidikdik ni Canor Duterte si Bongbong Marcos sa stage, sinasabihan ng PEI, may bangag tayong presidente, adik, di ba? Adik sa druga, bangag. Noon daw yung camera napapunta kay Inday Takaw ay nakangiti pa daw. Nakangiti pa tong si Sara Duterte tumatawa. Kaya para kay Lisa Marcos, bad shot na yon. Paul yon. Kumbaga, ininsulto na nga, dinoble pa ang pagka-insulto. Kumbaga, ang iniisip nga ni Lisa Araneta dyan, pumunta siya sa rally ni Marcos Jr. doon sa Luneta, tapos dito sa Davao, nakikitawa siya doon sa pagsasabi kay Marcos na bangag ito. Diba? O nga naman, may punto. Kumbaga, ang plastic ng dating nun. Diba, mga kabunyog? Kung kayo, parang kasama mo ngayon yung kaibigan mo, tapos pagpunta sa ibang lugar, kasama na yan pinagtatawanan ka sa isang bagay na sinasabing masama sa'yo. Diba? Anong tawag mo sa ganung tao? Diba? Ahas o masabi nating traidor o kaya naman ay plastic? Ano pa bang gusto nating sabihin? Diba? Nung kaharap mo, ang ganda nung pagpapakita. Nung magkaharap si Sara at si Bongbong Marcos, ang bait-bait ni Sara Duterte. Pero pagpunta naman niya, nakatalikod doon siya sa kanyang bossing. Nakatalikod doon siya kay Marcos. Tumatawa siya doon sa sinasabi ng kanyang ama na si Marcos nga ibangag. O, di ba? Yan ang punto ni Lisa Araneta sa tingin natin. O. Siyempre nakita ko, sabi ko, wow man, I mean, masakit yan. And then when said Duterte, si Sara, wow man, masakit yan. Di ba sabi ni Lisa Araneta? Kung kayo din naman yun totoo naman yun hindi sa kumakampi tayo. Sinasabi lang natin yung normal na tendency ng isang tao. O nga naman, Inday Takaw, di ba? Bakit nga naman balimbing ka? Sa bagay, pamilya niya ngayon. Ang ano pa dyan, nandun din si Amy Marcos. Kaya magulong hinalong kalamay no? Si Amy Marcos, nandun din sa Davao. Patango-tango din yata nung habang tinatawag na bangag yung kapatid niya. O, di ba? Matindi rin tong si Amy Marcos. Tuloy po natin yung sinasabi ni Lisa Araneta. yan, gusto maging prime minister, perpetuate themselves in power. Tapos ako, I won't say, binibilang ko ngayong mga oras di ba? So, pero tumawa sila. So parang for me, ano yan, mali yata yan, di ba? Parang you're getting swelled from the government, di ba? You're supposed to be the alter ego. We're there protecting you. Tapos gagawin mo yan? Mali. Di ba? May punto itong si Lisa Araneta you're getting swelled from the government. Nga naman alter ego ka ni Marcos Jr. Presidente, ikaw ang vice. May mga pagkakataon, dahil minsan may mga pagkakataon pinagkakatiwala ni Marcos ang pagiging caretaker kay Sara Duterte bilang vice president niya. So, alter ego siya ng Pangulo ni Bongbong Marcos, ni Marcos Jr. Di ba? O bilang DepEd Secretary, pag ikaw ay nahirang, na-appoint na isang cabinet member, isang kalihim sa isang kagawaran, automatic alter ego ka ng presidente mo Nagre-represent ka, kinakatawan mo ang boss mo. Pagkatapos hinahataw ng katarantaduhan ng boss mo, nakikitawa ka. Yan ang punto talaga ni Lisa Araneta. Kumbaga, sobrang kaplastikan, sobrang kabastusan yon sa parte ni Inday Takaw, di ba? Hanggang ngayon nga pinoprotektahan pa rin ni Marcos Jr. si Sara Duterte. Pero tignan natin sa ginawa ni Lisa Araneta na to, nalantad sa taong bayan talaga yung tunay na nararamdaman niya. Na si Lisa Araneta Marcos, hindi nakikipagplastikan, walang orokan pagdating kay Sara Duterte. Kumbaga, puno na ang salop. Puno na ang salop, baby, di ba?
So talagang si Lisa Araneta hindi na makikipagplastikan kay Sara Duterte, di ba? Mali yan eh. You cross the line. And I'm many things. I'm not a hypocrite. O, diyan, may departure tayo. O, di ba? Sabi ni Lisa Araneta, hindi ako ipokrita. O, matindi yan. I am not hypocrite. O, inday ka sa ipokrita ka. Yun ang ibig sabihin ni Lisa. O, hindi ipokrita si, sabi niya. O, sabi ni Lisa Araneta yan. O, wala tayong kinakampihan ha. O, hindi tayo maka-Marcos, hindi tayo maka-Duterte. Kung ano lang yung totoo. Totoo naman makapalang mukha ni Sara Duterte eh. 'Di ba? Totoo lang naman. O ituloy natin ang interview. Time na, di ba? So, nandito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni, somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Gumano ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is I said the bangag is the word of the day. Yes. Talaga, no reaction. So yun, then after that, talaga, I stopped there. I do it again. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. You're in the government. You're the vice president. Wala bang Entitled politics daw. Oh, you don't do that. Oh. Masyado ka daw entitled. Ha, Sara Inday Takaw. Ay, matindi talaga mga pinasasabog ni Lisa Araneta, no? Matindi rin talaga ang bibig ni Lisa Araneta. Kumbaga, sa maraming government official, sa totoo lang po sa government official, maituturing mo na rin kasing, in a way, bahagi ng gobyerno ang First Lady, di ba? Kasi malaki ang role niya, influensya niya sa presidente. Although ang First Lady, wala naman yan formal na bahagi sa gobyerno talaga. Hindi naman yan hinalal ng tao. Pero, si Lisa Araneta Marcos, maliwanag yung sabi niya. Entitled politics. Kumbaga, pag tin-translate mo yan sa salitang kanto-kanto, si Inday Takaw, masyado kang parena, masyado kang pa-espesyal, masyado kang pa-epal, masyado kang ano ba yung word ng mga millennials na yan? Yung pag nagpapa-epal na kay arte-arte. O, di ba? O, ganon. O, tuloy po natin. kahit na maikling sorry man lang after that? Bad shot na yan sa akin. Ganun po. Bad shot na yan sa akin. Ano sabi nitong Ying? Wala ka bang message man lang? Wala daw bang mga sorry? Parang ang tanong doon, kung nag-sorry daw ba si Inday Takaw? Wala daw mga sorry. Bad shot na yan sa akin. Di ba? Masyado kang pabebe. Sara Duterte, di ba? Parang ganyan ang sabi ni Lisa Araneta. Pabebe ka. Kulang na lang po sabi ni Lisa Araneta. Ang kapal ng mukha mo, nasa administrasyon ka ng aking asawa. Kulang na lang po sabi ni Lisa Araneta. Lumayas ka na dyan sa pwesto mo. Parang kung ako lang masusunod, sisipain na kita sa pwesto. Ganun po yan eh. Yan ang message na sa direktahang salita, sa salitang diretso, pag kinuha mo talaga yung laman nung sinasabi ni Lisa Araneta, gusto niya nang sipain si Lisa Araneta sa Malacanang na itong si Inday Takaw, sobrang kakapalan ng mukha. Umalis ka na dyan sa pwesto. Masyado ka pang pabebe dyan. Kumbaga, hindi ka naman namin friends. Yung tatay mo, bastos. Binabastos yung aking asawa, hindi tayo magkaibigan. Yan. Ganyan po ang ibig sabihin. Disimulado lang yung pagkakasabi ni Lisa Araneta. Di ba? Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she crossed the line. She crossed the line. Unless she say sorry, pero sabi whatever, she crossed the line. Kumbaga, ano ka na lumagpas ka na sa limitasyon. Alam nyo, ang mga magkakaibigan, kahit mga trapo yan, meron din mga rules yan. May boundary naman. At ang tingin talaga ni Lisa Araneta, yung ngiting aso ni Inday Takaw, hindi niya nagustuhan yon. Yung pagngingiting aso ni Inday Takaw, nung tinatawag si Bongbong Marcos na bangag. At ang tumatawag ng bangag,
kay Marcos Jr. ay mismong si Canor Duterte, na tatay ni Inday. Di ba? Tatay niya, tapos mga kapatid niya, pinagre-resign si Marcos Jr. Tapos yun nga ang sinasabi ni Lisa Araneta, ngumiti ka pa, nakikitawa ka pa, nakangiting aso ka pa. You cross the line na Inday. Oh, dapat alam na din ni Inday Takaw yan. Dapat nga sa interview na to ni Tunying Taberna si Inday Takaw mag-resign ka na di ba? Kung may kahihiyan ka, di ba? Again, hindi tayo kumakampi sa mga Marcos Pinapaliwanag lang po natin ano yung ibig sabihin ng mga sinasabi nila. Di ba? Ano ang implication niyan? Talagang mas lalong lalala yung away ng Marcos Duterte. Hindi na lang yan sa level ni Lisa Araneta o ni Romualdez against kila Duterte, kila Kibuloy, sa mga aso ni Duterte, kila Roque. Kung hindi, siyempre asawa yan ni Bongbong Marcos, asawa yan ng presidente. Kahit si Marcos Jr., siyempre, alangan naman kakampihan pa rin niya yung kanyang best friend-best-friendan, di ba? Yung asawa niya pa rin ang kakampihan dyan ni Bongbong Marcos. Di ba? Ganun po yun. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. Sabi niyo, si Cross. Wrong person, honey. Antindi. Sarkastiko talaga itong si... Kung meron kang sasaluduan dito kay Lisa Araneta, hindi ako fans ng mga Marcos, ano ko na yan, sinasabi ko na ngayon. Pero kung may sasaluduan ka kay Lisa Araneta, yung ugaling diretso siya talaga, kung ano naramdaman niya, sinabi niya na, wala nang plastikan. Di ba? Ganun si Lisa Araneta, no? Ang tingin ko dyan, sinasabi niya na sa asawa niya, sipain mo na yan. Ano pa bang sasabihin niya? Siyempre, i-impluwensyahan niya si Bongbong Marcos na, honey, darling. Ano bang tawagan nila? Honey, sipain mo na yan si Inday Takaw. Hindi na naman natin kakampiyan. Let's cut the crap, di ba? Tigilan na natin itong mga pagkukunwaring ito, di ba? Magpakatotoo na tayo. Kaya dapat bigyan ni Lisa Araneta ng Sprite si Marcos Jr. Magpakatotoo ka, darling, di ba? Sipain mo na yan si Inday. At ilaglag mo na ang mga Duterte sa ICC. Yun ang pupuntuin natin mamaya. Yun yung mas magandang pagpapakatotoo ni Marcos Jr. Kasi kung kay Lisa yan, malamang kahit hindi lang po pagsipa kay Inday Takaw sa pagiging DepEd Secretary, yung gustong mangyari ni Lisa Marcos dyan. Ang isang kaakibat na issue niyan ay itong International Criminal Court, yung pag-recognize ng administrasyon ni Marcos sa ICC, yung paglalabas po ng warrant of arrest ng ICC against sa mga akusado, na yan na nga, ang mga kinumplain dyan, sila Duterte, sila Bato, kasama si Inday Takaw dyan, sumabit na rin sa ICC. Yung mga patayan na naganap sa Davao at nung drug war ni Duterte. Siyempre, kung si Lisa Araneta tatanungin dyan, siyempre, ang maaari, mas malaki ang posibilidad, sinasabi niya kay Marcos, i-recognize mo na ang ICC. Huwag ka nang magbait-baitan. Diba? Tigilan na natin itong kaplastikan na ito. Ayan na po yung mensahe ni Lisa Araneta Marcos. Diba? At para naman sa atin, anuman ang motibo ng kanilang away, ang kanilang salpukan, Marcos man yan, Duterte, Romualdez, laban na sa mga alagad ni Duterte, no, yan, dalawang kampo na yan. Ang mahalaga sa atin dito, halimbawa, issue ng ICC, mabigyan ng katarungan yung mga biktima. Hindi ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ganun ang bunyog Itong away naman ng mga politiko, talaga naman ang politiko, nag-aaway yan ngayon, magkakaibigan. Bukas, magkakaaway. Ngayon, best friend. Bukas, enemy. Di ba? Ganun ang mga trapo talaga. Laro ng politika yan Now you see, now you don't. Di ba?
Oh. Ganun yan. So, hindi naman tayo talaga nagtataka na ang Marcos Duterte, yung unity nila ay talaga mawawasak din. Kaya lang, yun nga, napabilis, kumbaga, nakalburo. Nakalburo, no? Napabilis. Napabilis yung pagkawasak ng kanilang samahan. Yung Tigre ng Norte at Agila ng Davao, ano na, kanya-kanyang ano na sila. Nagkakagata na, di ba? O, yan po yan. O, kaya ang tingin ko dyan, kasama na dyan talaga ang ICC issue. Ngayon, kung papayagan ng Marcos administration ng ICC, yan ang pinakamagandang vindication. O sabihin natin justification ng pagkabuwag nila kasi kahit papano makikinabang yung bayan sa ngalan ng katarungan. Katarungan para sa mga biktima sa pagtataguyod ng human rights, karapatang pantao. The line, ano ibig sabihin nun? And, wala nang reconciliation yan between the No, I mean, the for two of me, you? Yeah. nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Diba? Even Lenny never did that. O, kita nyo, napuri pa si BP Lenny. Alam nyo naman, si BP Lenny, disente talaga yan, di ba? Trabaho lang ng trabaho si BP Lenny. Noong vice-presidente pa siya, di ba? O kahit naman ngayon, di ba? Maganda yung project ni Lenny Robredo sa Angat Buhay. Madaming natutulungan yung Angat Buhay ni Lenny Robredo. Ngayon, may mga nagsasabing parang nakumpara bigla si Sara Duterte kay Lenny Robredo, no? Malayong malayo Unang-una si Lenny Robredo, hindi naman matakaw sa kwarta. At si Lenny Robredo, kung ano yung binibigay sa kanyang budget ng Congress, nagagasto sa tamang paraan, nakakarating sa dapat papuntahan sa mga pakinabang ng tao. Madami siyang project Lalo nung COVID, di ba? Napakadaming project ni Lenny Robredo nung vice president siya. At wala siyang confidential funds. Walang confidential funds si Lenny Robredo, di ba? Si Inday Takaw talagang siya pa'y naghahabol ng confidential fund di ba? Kabago-bago sa pwesto, may 125 million binigay sa kanya si Marcos. Binigyan siya ni Marcos ng 125 million confidential fund. Di ba, winaldas lang sa loob ng 11 days. Matindi, no? Guinness Book Guinness Book of World Record na yan. Sa Pilipinas, 125 days, million, 11 days lang ginagastos ng isang opisyal ng gobyerno. Yan si Inday Takaw. Di ba? Kaya nga sabi dito, yung ginawa ni Sara Duterte, even Lenny never did hindi ginawa ni Lenny yun. Yung kabastusan sa kanyang presidente, di ba? Kaya nga sabi ko, may reconciliation pa. Sa pagsasabi ni Lisa Araneta na yun, parang wala nang reconciliation. Ano ibig sabihin nun? Wala nang pagbabati-bati, wala nang pagkakasundo between Marcos Duterte. Pag tinignan nyo in-interpret natin yung sinabi ni Lisa Marcos, wala na. Puno na ang salop, di ba? Sabi ni Sakura 35, mas matalino at maraming nagawa si BP Lenny kahit na konti lang ang budget. At maganda yung niya sa COA, sa Commission on Audit, no? Talagang sulit na sulit ang bawat sentimo ng pera ng bayan, di ba? Inyo pong hipag, si Aimee. Usapang hipag naman ito, usapang hipag. Ang inyong hipag, si Aimee, sabi ni Tonying. What we were expecting then was maybe she would have stood up or defended her. Maybe you should brother. ask her. I'm just the outlaw. I know what line not to cross. Pero nasa speaking terms ba kayo? Well, every Sunday we have a family lunch. Once my mother-in-law said, "Iya, hindi mo iniimbita si Aimee sa mga Ma'am, ako pa.
May group chat kami, lahat sila nandyan. Sabi niya, anong group chat? Ma'am, hindi ko na No, but she's always invited. Kailan pa kayo huling nagkausap ng civil? When did we? Christmas, I think? Opo. Kagaya Isipin nyo, Christmas pa sila nakapag-usap. Paiwas din si Amy Marcos sa kanyang hipag na si Amy Marcos. Na alam naman natin, tong si Amy Marcos, talagang kinakalaban yung mga polisiya ng kanyang kapatid, di ba? Kasi itong si Amy Marcos, maka-Duterte ito eh. Di ba, sa issue ni Kibuloy. Di Kibuloy, Duterte yan. Kampi si Amy Marcos kay Kibuloy. Sa issue ng China, maka-China si Amy Marcos. Pinagtatanggol ni Amy Marcos yung polisiya ni Duterte na nagpapakatuta sa China. Yung tinawag si Bongbong Marcos na bangag doon sa rally sa Davao, nandun si Amy Marcos katabi ni Inday Takaw ni Sara. Kaya si Amy Marcos mas maka-Duterte kaysa sa kanyang pamilya eh. Tapos tinanong nga tong siya na lang tanungin mo, sabi ni Lisa Araneta Marcos, kung kamusta na si Amy Marcos. Sabi ni Lisa Araneta, di yung hipag ko na lang tanungin mo. Alam nyo, etong personal yan eh, no? Pero kitang-kita mo yung hindi maganda ang relasyon ng maghipag na ito, di ba? Sukang-suka siguro tong si Lisa Araneta Marcos pag si Amy Marcos ang pinag-uusapan, di ba? Yung kanyang hipag. Di ba? Kasi naman si Amy talagang kulang na lang. Imurin ang puwet ni Duterte. Yun naman ang totoo eh. Ulitin po natin yung sinabi ni Lisa. expecting then was maybe she would have stood up or defended her. Maybe you should brother. ask her. I'm just the outlaw. Antindi ha. I'm just the outlaw. Sarcastic yun eh. Dapat in-law. I'm just the outlaw. Ibig sabihin, sa salitang sarcastic na yan ni Lisa Araneta, sa kanyang hipag, I'm just the outlaw. Di ba tayo pag sinabi nga, sister-in-law, in-law, kasama ka sa pamilya. So parang ine-emphasize dyan ni Lisa Araneta Marcos, parang ang issue nila Amy, tungkol kay Lisa, syempre, away maghipag, common ito sa Pilipino, di ba? O siguro, kaya sa ibang lahi. Sampid ka lang, hindi ka dugong Marcos. Sabit ka lang sa aming pamilya. Siguro gano'n ang mga linyahan yan. Di ba? Kumbaga, hipag lang kita. Yung kapatid namin ang totoong Marcos, ikaw ay sabit ka lang. Di ba? Yan mga away na maghipag di ba? Sa mga pamilya. Kaya pagkagalit ka sa hipag mo, sabi mo, sister outlaw, hindi sister-in-law. Mother outlaw, hindi mother-in-law. Di ba? Matindi rin ang ni ang bibig talaga ni Lisa Araneta Marcos no? Ano ba masasabi nyo? Ituloy natin. You know what line not to cross. Pero nasa speaking terms ba kayo? Well, every Sunday, we have a family lunch. Once ka my mother-in-law said, Iya, hindi mo iniimbita si Amy sa mga Ma'am, ako pa. May group chat kami, lahat sila nandyan. Sabi niya, anong group chat? Ma'am, hindi ko na may GC pala sila, no? Tinanong doon ni MLDP, ikaw hindi mo iniimbita yung hipag mo. Ako pa? Di ba? Makita nyo, yung kwento kasi, yung sinasabi ni Lisa Araneta Marcos na yan, malaman po yan. Maraming laman yan. At pag talaga nga i-analyze mo yan, kitang-kita mo yung biyakan sa pagitan ng magkapatid ni Amy at ni Bongbong. At hindi naman, in fairness kay Lisa, hindi naman tingin natin si Lisa yung dahilan ng away nila, at least sa politika hindi natin alam yung personal relationship nila. Hindi natin alam kung nagbabatuhan ng kutsara. Hindi natin alam kung nagbabatuhan ng kutsara at tinidor yan sa bahay nila. Pero personal yun eh. Pero politically speaking, yung may kinalaman sa bayan, si Amy Marcos, politically, ang kanyang mga political position ay mas nakakiling kay Duterte.
issue ng China, issue ni Kibuloy, di ba? O yung issue ng Chacha, yung Chacha, ano yun ng kanyang kapatid tsaka ng kanyang pinsang buo, si Martin Romualdez. Lahat yung kontra si Amy, di ba? Di ba? Ibig sabihin, politically speaking, ang leaning ni Amy talaga sa mga Duterte, hindi sa kanyang kapatid. Hindi mo nga siya masabing administration senator siya Lumalabas, Duterte senator siya, di ba? Kaya, yung tawa ni Lisa, ako pa ba ang hindi mag-iimbita? May group chat naman pala kayo, di ba? Ano kaya sinasabi ni Lisa Araneta Marcos kay Amy? Sister, where na you? Dito na me. Di ba? Pabebe din kaya si Lisa. Si Amy Marcos dito. Pero ano yan makikita niyo yung dynamics talaga ng politika dito ngayon. No, but she's always invited. Kailan pa kayo huling nagkausap ng civil? When did we? Christmas, I think. Opo. Kailan kayo huling nagkausap? Christmas! Ikaw naman, Lisa, sa iyong sister outlaw. Sister outlaw na, no? Hindi na sister-in-law. Outlaw na. Ikaw naman, Lisa Araneta Marcos, anong araw na ngayon? April na ngayon, di ba? Kung Christmas pa sila uli nag-usap, di Christmas, di January, February, March, April. Mag-aapat na buwan na silang hindi nag-uusap. Di ba? Talagang close sila, di ba? Patindi. Kitang-kita mo yung galit ni Lisa Araneta Marcos kahit dito kay Amy Marcos Kasi yung galit ni Lisa Araneta, yung pagtawa ni Inday Takaw habang sinasabihan yung kanyang asawa ng bangag, katabi nun si Lisa, si Amy Marcos na kanyang hipag. Kaya siguro, nung kinumpronta, siguro, nangyari dyan, nung gabi, siguro, ang usapan ng mag-asawa na yan, si Marcos Jr. tsaka si Lisa, ikaw naman, tignan mo naman yung kapatid mo, sinasabihan ka na ng bangag. Ganun yan. Tapos nakatabi pa doon kay Inday Takaw, sinasabihan ka na ng bangag niya ni Duterte. O tapos naman yung magaling mong DepEd Secretary na best friend mo, ngiting-ngiting aso sila doon at yung kapatid mo, hindi ka man lang ipagtanggol. Di ba? Parang ganun yan Ganyan ang linyahan dyan Common yan. Filipino family, di ba? Yung asawa mo, kung may sinabing masama, di masakit sa'yo. Yung kapatid mo, kahit na totoo pa yan, na bangag yan, granting bangag nga si Marcos Jr., at totoo yung mga pulburon-pulburon issue na yan. Bilang kapatid, masasaktan ka din Truth hearts nga masakit yun. Sinasabihan yung kapatid mo in public na bangag. Ano pakiramdam ni Amy Marcos doon, di ba? Yan ang punto ni Lisa Araneta Marcos, di ba? Parang, ano ba naman ito, di ba? Di ba? Makukuha nyo rin yung kanilang mga di ba? Kagaya din naman ng observation ng iba, masyadong mabait ang asawa niyo. Kayo po, do you share the same view? Me? I told you 6 months after. No, me, tagal. I don't, I told you, honey, you're so mabait. I know you're kind and all that, but in 4 years, they're going to remember your legacy, not the mistakes of these people, di ba? Mabait siya. Mabait daw talaga ang kanyang asawa. Mabait na, nagbo-border sa pagiging gago, di ba? Bakit po natin nasabing nagbo-border na sa pagiging gago? O gago na nga. Simple lang naman ito honest opinion to ni Kulek Soliman. Huwag magagalit yung mga Marcos loyalist. Tingnan nyo si Inday Takaw. No less than, nagsasabi na yung si Lisa Araneta Marcos, sinasabihan na si Marcos Jr. ng bangag, adik, second year college, pinagre-resign na sa posisyon ng mga Duterte hindi ng kanilang mga aso lang. Mismo mga Duterte, sila Baste, sila Polong, si Rodrigo Duterte, habang nakangiting aso si Inday. Kasama mo na yung mga aso nila Duterte. Sino yon? Sila Roque, sila Panelo. Si Alvarez, si dating Speaker Pantaleon Alvarez, na nanawagan na ng withdrawal of support, na kalauna nag-sorry, na bigla lang daw siya. Pero ang tindi, ng mga binabahanat dito kay Marcos Jr., talagang hindi lang siya pwede naman kasing hindi na kayo magkakampi, pero wag mo naman banatan. Talagang dinidikdik siya ng mga Duterte.
Duterte talaga yung nagdidikdik sa Marcos administration. At hindi lang sa politika, kahit personal. Personalan ng laban di ba? Nagparehab sa Germany yan. Crying baby yan. Di ba? Ganun naman sinasabi ni Canor, ni Rodrigo Duterte against Marcos. Ano ginagawa ni Marcos? Nagpapakagago. Sorry to say. Di dapat sa ganyan pa lamang, ganyan ang reaksyon ng kanyang asawa. Dapat unang-una, sinisipan niya na si Sara Duterte sa gabinete niya kasi enemy niya na yan. Siyempre, kung hindi gago si Marcos, sa tingin ba niya, saan ang loyalty ni Inday Takaw? Sa kanya o sa pamilya ni Inday Takaw? Hindi ba yan naiisip ni Bongbong Marcos? O di para ka nagpapakagago dyan, nag-aalaga ka ng ahas. Ganun yan matakin mo yung buti kung once lang na binabanatan siya. Hindi Kahit si Duterte ang bukang bibig, military, yung mga pulis niya, hindi na daw satisfied. Papunta na sa kudita. Si Alvarez, withdrawal of support, mabibigat Bukod pa yung mga bangag-bangag, pulburon video, at tignan niyo yung mga Duterte vloggers, dinudurog talaga si Marcos. Ganun yan. And yet, si Marcos Jr., pinoprotektahan pa rin hanggang ngayon po si Sara Duterte. Halimbawa sa issue ng China, pinagtanggol pa rin. Kasi si Sara Duterte, Vice President yan, pero no comment sa ginagawang pangwawalang hiya sa atin ng China. Di ba? No comment dyan si Sara Duterte. At pinagtatanggol ni Marcos yon. Nasabi nga ni Marcos Jr., hindi naman daw kasi trabaho ng Vice President yan. Bakit mo pa pinagtatanggol yan, Marcos Jr.? Kumbaga sobra naman yon. Hindi mo na nga sinisipa sa pwesto, pinagtatanggol mo pa. At ang sinasabi lang daw niya, kamusta ang relasyon mo kay Sara Duterte? Complicated daw. Complicated o plastikan? Di ba? Ano ba totoo doon? O kayo mag-desisyon mga kabunyog, mga kababayan. Kahit kayong Marcos loyalist, ano ang relasyon ng inyong si Marcos Jr. kay Sara Duterte? Ang sabi niya, complicated. Complicated o nagpa-plastikan lang? Anong sagot? Di plastikan or the worst is talagang si Marcos Jr. hindi siya makapanindigan. Mas matapang tong kanyang asawa, di ba? Kumbaga sa play, parang ano ba to? Mas decisive itong si Lisa Araneta. Mas may decision si Lisa Araneta. Talaga para lumalabas yung katotohanan, ina-under ka talaga yata. Parang mas mataas. Alpha female si Lisa Araneta. Alpha female. Under niya asawa niya. Dahil mas vocal si Lisa Araneta sa pagtira at pagdurog sa mga Duterte. Yung mga sinabi lang ni Lisa sa interview na yan, mabigat yan. Mabigat po yan. Di ba? Against sa mga Duterte. At naibasihan naman talaga si Lisa Araneta yan. Kumbaga kay Lisa Araneta, binabastos nyo kami ng harap-harapan, tinatarantado nyo kami. Pues ito, mga tarantado din kayo. Ganun yan Pag i-translate mo yan sa usapang kanto, ganyan ang ibig sabihin. Hindi lang pwede magmurayhan. Pero kung pwede lang magpiyan, tarantado ka pala tinatarantado mo kami si Marcos, ganun ba ang attitude? Hindi. Inaayaan ni Marcos, nagaguhin siya. Ginagago na si Marcos Jr. ng mga Duterte, hinahayaan niya pa si Sara Duterte. Pinoprotektahan pa ni Marcos Jr. si Rodrigo Duterte sa ICC. Hanggang ngayon, ang posisyon ni Marcos Jr. sa ICC, hindi niya kikilalanin. Ano klase ka? Di nagpapagago ka talaga, Marcos Jr. Anong tawag sa'yo? Di gago, di ba? Sorry to say. Ayun naman factual yung ating pagbibigay natin ng opinion. Based on facts. Based on common sense. Hindi nga kailangan ng malalim na pag-aaral dito Ikaw ginagago ka na, tapos yung gumagago sa'yo, pinoprotektahan mo pa. Gago ka talaga, di ba? Ganun po yun So hanggang dito na lang ating vlog. Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog